Minabalik kita mga katiwala digdi sa tuyang programa na perspektibo. Pinaguro ng tango niya na pong pagkahapon itong report na nagluwas 2 weeks ago or 1 week ago kaining United Nations manunungod sa tubig. And nasabi kan UN nangunyan yao na kita nung nagabot na kita sa naigwa kita ngunya na global water bankruptcy. Ining krisis sa tubig, no, bako siya bigla na lang na nagbutwa, no? Bako siya accidental sana, bako siya nagaribaga biriglaan, ano po. And nasabi niya to na nagkigwan in siring kainin in hulita igwa kan pinagaapod na throwaway culture, ano? Na mention ini po ni Pope Francis duman sa iyang Laudato Si, no? Pag sinabi niya tong throwaway culture, iyo ini so pag-iisip, no? So mentalidad na pinagtatrato ang natura, pinagtatrato ang environment, nagaribaga day nauubusan na goods, ano po, nagaribaga overflowing, nagaribaga bottomless. Kaysa sa hilingon, ang siring kaining regalo na fragile, no? Limited, finite. Kaya ang tubig na pinag-consider niya to kay ito na libre, na kadakol, ngunya nagiging ng commodity. Commodity na kontrolado kan makapangyarihan. Asin man pinagninigar duman sa mga pobre. Kaya ang krisis na ini mga katiwala nag-expose nin equality. Saro sa pinaka-disturbing na aspeto kay ining global water crisis, iyo po ining inequality. Anong but sabihin kay ni? Namantang so ibang mga sosyedad, no, nagsasayang nin tubig, no, nagpapa kang mga swimming pool siguro ninda data aram, nagkukonsumo luxuriously, ang iba man na sosyedad, ang iba man na mga tao, nag-struggle for survival na makakuasa na nin malinig na tubig. Susugani sa global data, kabanga kan populasyon sa kinaban, nakakahampang sa severe seasonal water scarcity. Asin bilyones na mga tao nag-i-star sa mga region na kung saan ang insecurity sa water urual daw na realidad. Kunilingon niya itong mga tiwala, this is a classic example kan pinagaapod kang Catholic social teaching na structural sin. Pag sinabi niya itong structural sin, mga sistema na nagpapadanay, nagpa-perpetuate nin mga inhustisya. No? Maski na nga ni explicit, without even explicit malice. Pag ang sarong sistema nagpapadanay nin hinustisya, no, it's a structural sin. Kung ang mga komunidad, for example, kinakaipuhan pang lakaw nin pirang kilometro, tangani sana na magkuan nin fresh water. Kung ang mga aki, then nakakalaog sa eskwelahan nin hulita igwa nin helang, no? Waterborne diseases. Kung ang mga parauma, nawawaraan sa ng livelihood nin huli sa tig-initan, we are not witnessing mere natural disasters. We are witnessing the failure of global solidarity. Haluyo ng pinag-insist mang katiwala kan sa tuyang simbahan na ang access sa malinig na tubig is a human right. Sabi kay ito ni Pope Benedict XVI, no, right to water is a universal and inalienable right. Importante as in essential sa dignidad ng tao. Si Pope Francis man kay ito, no, sabi niya, ang tubig is a primary good that must never be privatized in ways that exclude the poor. Sa tuyang pagbabalik mang katiwala, hilingon ta pa kung ano man ini na epekto, no, sa katuninongan kan crisis sa tubig. Na mention niya to kasubago na an krisis sa tubig. Ano po?
nag-expose nin equality no, sa tuya no sa tuyang katawuhan na pinag-highlight nga to pinagtatawan doon na ang simbahan haloy na nagpaparasabi na ang access sa malinig na tubig sarong human right. No, nasabi pa duman sa UN report na ining kawaranin tubig nagiging ang kausa nin conflict as in man instability no, sa sarong lugar. Recent data na nagpapahiling pag-increase duman sa water-related violence and disputes over shared resources. No, tunay mananggad pag kulang ang sarong resource sa sarong lugar, mag-aaragawan. And ang satuyang kasaysayan, ang satuyang historya, no, nagpapahiling sa tuya na pag ang mga basic resources no, nagkulang, peace becomes fragile. Aram tabaga no, sa satuyang historya, kan kinakban, na ang mga giyera, no, nagkaigwanin gera, no, ninhulita muya magkuanin oil, muya magkuanin daga, asin ngunyan, tubig. Entire cities face the prospect of day zero na kung sa inan mga gripo, wala ng laman o wala ng nabubulos na tubig. An katukduan kang simbahan nagpapagirumdum sa tuya na an katuninongan, peace, is not merely the absence of war, kundi dapat yaon ang presensya kan hustisya. Pinagtukdo naman kay ito bagamang katiwala ni St. John Paul II na ang katuninongan is built on respect for human rights and equitable access to the goods of the earth. Kaya ang kakulangan sa tubig actually threatens this foundation. An agrangay kan mga dukha, asin man ang agrangay kan linalang. An sa tuyang simba nagtutukdo na an pagtios kan mga dukha, asin man ang pagtios kan sa tuyang kapalibutan. Inseparable sinda. Ang duwang realidad na ini gari magtugang. Pamosong sinabi kay ito ni Pope Francis or sinurat niya, no, we must hear both the cry of the earth and the cry of the poor. Ang UN report na ito na sa tuyang pinag-consider, no, pinagaklarado sa tuya na ang environmental degradation, no, nakakaapekto disproportionately duman sa mga pobreng komunidad. No, tig-initan, ang mga baha, ang pagkawaran ng tubig, mas mati ang mga ini duman sa kunsain ang infrastruktura maluya. Pati naman ang paggogobyerno. Nailing tayo nidigdi sa Pilipinas bagamang katiwala, ano? Although sa tuya ang na-highlight sana ining pagbaha. So, ang mga realidad na ini actually nag-aagyat sa tuya na mag-rethink, isipon giraray, ang sa tuya mga priorities. No? Ang mga development na mga pinagpaplano cannot be measured solely by economic growth. Ang tunay na pagprogreso mga katiwala dapat ma-judge o matansya niya to kung ang mga ini nakaka-provide din access duman sa mga essentials kan buhay sa mga tawong daing-dai. Di man pwede niya itong sabihon na ang sarong lugar ngaya, develop na, ninurita dakulo na buildings. O kaya dakulo na tinampo. True progress must be judged by whether the least among us have access to the essentials of life. Kaya digdi naman malaw sa tuyang ngunyan manggatiwala itong
konsepto niya to kan common good. No? Iyo bagay ning nasa puso, nasa tahaw. Kan Catholic social teaching, ining prinsipyo kan common good. No? Pag sinabi niya itong common good sa giraray, mga kondisyones ini that allow people to thrive. No? Mga kondisyones na kung saan nagpapalago sa mga tao. And water, tubig, is a very good example kay ining common good. So if it is a common good, it cannot and must not be monopolized without harming society. Pag monopolize mo yan na sarong common good, talagang magiging unequal iyan sa gabos. Sabi kay ito ni Saint Thomas Aquinas na ang private ownership lehitimo sana only in so far as it serves the common good. Kung ang accumulation kang mga resources kan nagkakapira, nagde-deprive na sa kadakol, kan kapangangaipon ninda, tanganing mag-survive, then justice demands correction. Kaya nga ni mang katiwala ining water crisis, bako sana ini dapat ratuhon niya to bilang sarong technical problem. It is actually a question of ethics. It is actually a question of governance and global responsibility. Bako sana ini manunungod takulang ay ang tubo sa arong kay ni bako po iyan. It is now a question of morality. Pag morality, but sabihon kung tama or sala ang ginigibukan sarong tawo. Tagiraray, hilingon niya to, 4 billion na tawo ang nag-experiensya nin malala na water scarcity at least 1 month per year. Nakita nga ni Digdi Baga sa Tuya Hill, sarong aldaw pa sana na nag-announce na daing tubig, grabe na sa tuyang reklamo, iniyo, sarong bulan, 30 days. 2 billion lack access to safe drinking water. No? Ining mga numero na ining mga katiwala, it demand not only policy reform, but personal conversion. No? Sabi kay ito ni Pope Francis, ang ecological conversion begins with the choices we make every day. Ano mga choices ini? Magtipid sa tubig. Mag-reduce kan sa tuyang mga ati. We support sustainable practices and we hold leaders accountable.